Okay. Ngayon, eto naman, I don't know, kailan mo naman pinangarap talaga na pumunta sa church? All of us may nakagis ng religion, pero hindi ganun ka-quality yung pagpunta mo doon. As a ritual, as a ceremony. Kailan ka nangarap naman na minsan ay totoo yung pagpunta mo sa church? Yung hindi ka pinilit, walang kainan, walang kondisyon. Ito ay kusa sa iyong puso na gusto mo na talagang makinig ng salita ng Diyos. It's hard for a man, for a person, na sakalang niya sasabing makikinig, tumbingi na siya. Ang tingin at pastor, anong nakakuyag tilapayan ko? Kinaluban-galinan ni Satanas, jay abot tilapak ko. Agbasa ko mga pastor, ati Bible, kaya lang mahina na yung mata ko. Gusto ko sanang maglingkod kay Lord Pastor, kaya lang may sakit na ako. Ang dami ng dahilan. Now, di pa naman huli ang lahat. Sabihin mo sa katabi mo, di pa huli ang lahat. Si Satanas lang nagsasabi na nasa huli ang pagsisisi. Sa Diyos, ang pagsisisi ay wala sa huli. Dahil paano ka magsisisi sa huli na nalaman mo ay nasa impyerno ka na? Can you go back to earth? Babalik ka pa ba? Yun yung request ng mayaman. Sabi niya, pwede ba papuntahin niyo ni Lazaro na bumaba para pagsabihan yung aking mga kapatid, dahil mayroon pa akong mga kapatid na mas grabe silang masama sa akin. Anong sabi ni Father Abraham? Hindi na pwedeng bumaba upang magsisi, o hindi na pwedeng bumaba isang namatay. Eh mga kapatid, ito ang ating pag-aaralan. Ito ay makapagdudulot sa inyo ng magandang pananaw bakit kailangan mong pumunta sa church. Saan pumunta ang estudyante? Saan? Hindi, internet. Saka yan, nagkaroon sila sa Skype. Cutting classes. Ano? Hindi nyo naman na sila mo. Pero bakit pag nagpaalam yung anak sa church, ayaw na magulang? Pero pag nagpaalam sa school, nagpaalam sa gusto na magulang. Dapat malaman nyo ang kahalagahan ng pagpunta sa church. Mga kapatid, ano? Why do we go to church? May mga scripture muna tayong bubuksan. Buksan nyo yung Bible. Kung mayroon kayong mga Bible, buksan nyo yung Biblia. Kung wala kayong Biblia, makinig po kayo o kaya isulat nyo ang mga nandiyan. At pagkatapos, babasahin nyo po. Pag kayo'y umuwi, kung ano po ang binabanggit dito. Sa Hebrews chapter 10, we will start in verse 20. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Ang pag-asa ay nakapagbibigay ng katatagan. At huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Verse 24. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at paggawa ng mabuti. Verse 25. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Ilocano, kutsan nyo ng liplipatan nga makikimo, huwag nyong kaliligtaan. Kasi nung to'y tagtabaw, huwag kayo kaya.
Anong taga? Ulyanin. Eh sabi ng Biblia eh, huwag niyong kaliligtaan. Ang totoo niyan, lahat kayo nandito, alam na alam ninyo na ang linggo ay doon sa kalendaryo, red ang kulay. Bakit red? Hindi lang hard. Pag kayo pumunta ng Manila, nakakita kayo ng mga kulay na sa pedestrian lane. Red, orange, saka green. At nag-red, ano ang gagawin nyo? Pag anong gagawin nyo kapag kayo nag-drive o may sakyan? Ano gagawin ng driver? Oh, yun pala. Anong ibig sabihin ng red? Stop what you are doing doon sa week ngayon. Tumigil! Kaya ano, walang pasok eh. Sino pumapasok ng linggo? Anong subject yun? Date. Naniwala naman si nanay mo. Anong subject mo, anak? Date, mama. Oh, may subject ng date. Red. Mga kapatid. Hindi naman siguro nagkamali ang kalendaryo na red. Pati sa mga gobyerno, walang pasok. Inihanda na nga yung Sabado, kahit hindi red yun, wala pa rin pasok. Bakit kapag linggo, doon nagtatrabaho ang mga tao? Tatanim ng palay, namamasyal. I-stop ang nakalagay doon kapag red. Ngayon, kapag pinawalang bahala mo yung red at nag-go ka, anong kasalanan mo? Beating the red light. Ano yun? Sinalansan mo, dinis-obey mo yung batas. Ngayon, anong susunod? MMDA. Sabi mo naman, kapitan ako! Kapitan? Pulis ako! Anong pulis-pulis? Kayo ngayon nagpapatupad ng batas, tapos the lawmaker is the lawbreaker? Diba dito sa Kawayan, 1 to 15, bawal ang mag-parking sa left. Yan sa Canciller na dyan, hanggang sa Manila. 15 to 30, bawal ang mag-parking naman sa right. Kapatid. Hinto ko lang yung tricycle. Kaya nga, naghahanap ako ng red plate, isa ka mga gobyerno na mag-parking pa. Pipituhan din eh. Bibidyohan ko eh. Bakit? Eh sila nagpalabas ng batas. Pero maganda. Maraming sumusunod. Disiplinado ang Kawayan. Gano'n na hindi man siguro 100%. Pero pati kami sumusunod. Kahit tapat namin yung bahay namin, hindi kami nagpaparting kapag bawal. Pinapasok namin. Kahit may mga customer at pinituhan, doon kayo, doon. Hindi mo piling sabihin na, sandali lang eh. Hindi. May batas. Nasa Bible yan. Hindi lang basta batas. Alam nyo, nabubuhay sa lumang tipan, talagang batas. Yang isang araw, they require pati katulong. Tama ako sa atin sinasabi natin tayo maka-Diyos, pero yung sinasabi ng Diyos, hindi naman natin sinusunod. Mas sinusunod natin yung sinasabi ng tao. Kaya dapat mabuksan ang inyong puso, ang inyong isipan patungkol sa mga bagay na to. Huwag kaliligtaan. Sabi mo sa katabi mo. Ganyan mo yung kamay mo. Kapatid. Huwag mong kaliligtaan. Yan naman ako sinusunod. Masabi mo. Nung lakay mo na. Bagat mo. Kapatid.
Huwag mong kaliligtaan ang araw ng linggo. Amen. Kasi tingnan nyo, itong testimony ito, nakapagbibigay ng aral. May isang binata, lalaki doon sa Tiago. Tuwing linggo, hindi nag-church. Nanggugulo pa pag Bible study namin. Pag linggo, pupunta sila sa basketball. Alam niyo, isang gabi, natulog. Hindi na nagising na normal kinumagahan. Hindi makabangon. Na-paralyzed sa katawan. Mata lang gumagalaw. Alam niyo, dinala ng nanay na sa kapilya. Doon ako nag-privilege. Gusto kong magalit, di ko magawa. Isa yung persecutor. Nanggugulong. Hallelujah, lauya! Kumpunan na hindi. Mahirap naman yung buhay nila. Hindi niya natalam ang lasa ng lauya. Ano bang lauya? Karne na nilaga na may bawang, may kutsara at tinidor, at puro ng palito. Tama? Lauya yun. Aba, masakit yung damdamin ko na kami po'y totoo na nagsasalita ng hallelujah impostor. Sabi niya hallelujah, lauya! O yung kapitbahay naman namin, teacher pa, teacher. Sinong teacher dito? Madam. Parang sa aking pananaw, okay mo, okay? Parang mas matino ang mga teacher na mas bata kaysa yung mga tumatanda na. Teacher pa sabi na andyan na yung mga trabahador na puro hallelujah, hallelujah. Kung biglang na-stroke yun siguro, patatawag niya yung mga born again na nag-hallelujah. Tapos sabi niya, pagdamon niya ako Diyos ganyan, ano nang matarusan, di sa unga hallelujah. Mga kapatid, pagpupuri sa Diyos yun. Dalawang klase ang pwedeng lumabas sa bibig mo sa salitang hallelujah. Nagpupuri ka o nilalapastangan mo yung salitang hallelujah. Sa aking pananaw at pandinig, nilalapastangan niya. Hindi na siya kinalibutan. Hindi na siya takot. Inilabutan. Yung kapatid niya na high blood at na-stroke. Mga kapatid. Akala niya tama yung Diyos na kanyang pinupuntahan linggo-linggo. Kung tama yung Diyos na kanyang pinupuntahan, bakit kailangan mong lapastangan yung pagpupuri sa Diyos o pananalita na hallelujah? It's more than a praise the Lord. Mga kapatid. Okay. Di na lang kumikibo. Bakit? Madam, teacher, retire. Ibig sabihin ng retire, ang daming experience patungkol sa pagtuturo. Yung bang naituro niya sa mga bata. Sabi-sabi ba niya? Kunahin ko naman kayo born again. Hallelujah! Hallelujah! Walang bukang bibig magsalita ng masama. Huwag niyang i-excuse na wala na siya sa school. Retired na siya. Hindi na siya pwedeng tanggalin ng DepEd. Mga kapatid, huwag kang ganun pag tumanda ka. Sa Odakes, nagluluto, teacher pa niya. Mga kapatid, magpasal sa Odakes, ay Diyos ko, sana ko na. Sabi ng Biblia, ang ating bibig maliit, hindi pwedeng lumabas ang dalawang salita, pagpupuri at paglait. You can use your tongue, your mouth, na pagpuri lang pag nagpupuri. Kaya sabi ng Biblia, magpupuri ka ng linggo, pagkatapos pag-uwi mo, nagmumura ka. Hindi pwede yun. Walang ilog na ang dumadaloy na tubig ay dalawa. Ilog alat at tabang. Tubig alat at tubig tabang. Kaya gamitin natin ang napakagandang bibig ninyo.
lupasit kang iwan mo, nagnalayngag sa ugakas, nagdakkel day ka ng iwan. Ha? Mga kapatid, huwag niyong kaliligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Sabi ng Biblia, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Mayroon binanggit dito na example, gaya ng ginawa ng Iran. Kundi palakasin ang loob ng isa't isa. The reason why we go to church is to encourage everyone. Palakasin. Hindi lahat kasi ng pupunta rito masaya. May problema. May mga walang pera. May mga nabankrupt. May mga problema yung mga anak. Ang problema yung asawa. Sapagkat lagi nanonood ng 2 wives. May mga umatin dito na ang sama ng loob. Sabi ng Biblia, kaya huwag niyong kaliligtaan ang dumalo. Bakit po? Sa pamamagitan ng mga testimonya, sa pamamagitan ng mga nakikita niyong masasaya ng mga mukha, na-i-encourage ka na. Subukan mong makipagkaibigan sa puro manunungkot. Aywan ko kung makuha mong bumiti. Subukan mong makipagkaibigan sa walang ibang binanggit kundi pagmumura. Sa palagay ko, tuto ka rin pagmura. Ang totoo nga niyan, mga kapatid, kapag ang lagi mong kasama, eto okay mo open, ay yung mga hindi lalaki, hindi babae. Ano yun? O sige, pagandahin natin. Ano mas magandang tawag doon? Homosexual. In-English ko na. O, ano, sa Tagalog? Dating. Dating. Pag lagi mong kasama yan, di mo napapansin. Pati pananalita niya ginagaya mo. Ay, tamad din. Ano nga, hindi ka naman dating ganun. Tama. Tingnan nyo, kapag ang lagi mong kasama ay bata at bulol, nakikibulol ka. Tayo na ibing-ibing, tayo na, punta ka sa suyi. Suli ko na ng masuyi. Dapat turuan mo, maging matuwid yung pananalita niya. Kaya lang, ikaw mismo yung sabay sa kanyang ginagawa. Sabi ng Biblia, let your light so shine. Ikaw yung dapat sundan. Hindi masama makipagkaibigan sa unbeliever. Pero dapat makita ang ningning at liwanag mo. Para ikaw yung sundan nila. Mga kapatid, hindi tayo politics na if you cannot join them, ano tawag doon? Oo. Kung hindi mo sila kaya, makibagay ka na. Hindi ganon. O hindi mo na talaga kaya yung mga kaibigan mo na makuha sa Lord, tuwanan mo na sila. Maghanap ka ng iba. Yung totoong kaibigan na may banal na takot sa Diyos. Kundi palakasin. The reason why go to church is that may i-encourage kayo. Meron ba sa inyo umuwi na kapag natapos ang church na ito ay umuwi na galit? Magkaungil. Takti ni pastor kung muna dyan. Pagka naman ng dyan, inom-inom. Paspasagitan. Brother Rahel, hindi na gano'n yan. Nang marami. Tinauminom yan. Kontrabida yan, kontrabida noon nag-preach na patay. Nag-preach ako, nag-preach din. Pero purihin ng Diyos, mga kapatid, napakabait ng Diyos. Amen. Kung ang Diyos ay Diyos agad na nag-judge, hindi na ito nabuhay. Ang Diyos mahal.
Kahit ano ba yung ginagawa mo, binibigyan ka niya ng pagkakataon para maligtas. Hindi ako nananalangin sa mga kontrabida at mga pilosopo ay mamatay na. Ang gusto ng Diyos ay maligtas sila. At pag biglang namatay yan, makikinabang lang si Satanas. Yes! Una na tumanay. Tamang bagi mo. Maalala nyo yung kwento? Nagkwentuhan si mga demonyo sa Satanas at Diyos. Ang sabi ng Diyos, ang dami ko ng anak sa lupa. Sa Sense, kabarwan, dami na pumatid. Anak ko lahat yun. Sabi mo. Tingnan mo Bible study doon sa Tausya, anak ko yung ngayon. Very proud of Lord, ano? Paglinggo, tingnan nyo mga sa kapilya. Eh, nagyabag din si Satanas. Hindi lahat. Tinawa yung mga nandoon sa linggong-linggo. Nandoon, nagtutuki. Sa Pulong Tagalog. Anak ko yun. Bakit Pulong Tagalog doon nasabi ko? Ano? Doon sa Pulong Ilocano. Anak ko yung ngayon. Hindi naman nakaspak sila. Nagbibigo. Ay, anak ko din yan. Under, 70. Kampo. Alam, ano? Ha? Di ba ka nag-iinuman? Anak ko yan. Papayabangan, hindi siya mas marami. Tapos niliwan. Balik tayo sa Sense Kabarwan, niliwan. Oo nga, dali mo. May anak din ako doon sa likod. Hindi, anak ko lahat yun, nagigiling. Hindi, anak ko yun, sabi niya. Bakit? Agad rong-rong. Alam niyo yung agad rong-rong? Amoy sigarilyo! Okay magagalit sa akin ha. Kwento yun, simple sa langit. Kung basahin niyo yung Hope, nabasa niyo yung Hope? Ha? Si Satanas kasi wala na sa kanyang dating kalagayan. Anong pumunta sa taas, sabi ng Diyos, kamusta ka na? Anong gawain mo? Anong sagot niya? Ang sagot ni Satanas, katulad ng mga common na binabanggit ng tao, pumaroon at pumarito, Ilocano na, agpadaya, palako. Kaya ang founder ng gala o gala, si Satanas, napanang, doon ni Lord, naggala, nagpasyal. Kung saan pumunta doon, saan. Anong nakita mo? Nakita mo ba yung lingkod kong si Hope? Nakita. Kitain niyo, si Satanas, nakikita din niya. Ang bait yun, matulungin, may takot sa Diyos, laging sumasamba. Pura na, may Satanas. Hindi tao nga hanggang mamagi, isa ni Apo, kampon ni Satanas. Pura na. Kaya siya sumasamba. Kaya siya may takot. Kaya nagbibigay. Bless the man. Bless mo siya, pati mga anak niya. Isubukan mong hindi bless. Magagalit sa iyo yan. Susumpay na. Sabi nito, sige, padasa. Try mo. Alam mo, tingnan mo. Saan mo magpatayin? Kaya ang mga Kristiyano ay may protection. Amen. Kahit may trials, ang sabi ni Lord, pwedeng subukin yan. Huwag mong papatayin. Anak ko yan. There is always protection. Kahit may banta sa buhay natin. Ay, itong manager natin. Itong Assistant Vice President for Bomb Operation natin, Philippines. At daming banta sa buhay niya. Pero walang bodyguard. Bakit? Ang daming mga anghel na
nauuna, sa kaliwa sa kanan may nauuna, mayroon pa sa likod. Bawat Kristiyano may nakadeploy na anghel sa kanyang buhay. Eh, huwag kayong matakot. Sabi ni Lord, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng laman. Ang katakutan nyo yung mga pumapatay, kaya patayin ng laman ang kaluluwa o espiritu. Don't be afraid. Kayong matakot sa mga tao na nagbabanta. Asawa mo, na sinabi niya, pag nag-church ka, huwag ka nang umuwi, huwag kang matakot. Naglawa at evacuation center. Pagpili ka ni kwartong may yun dapat siya, kung kayo hindi ka kayo ngato nagsumba. Ha? Takot kayo. Eh ako 3 beses pinalayas ng tatay. Hindi ako natakot. Di ka na mag-aaral. Wala ka ng allowance. Ay, hindi ako natakot. Ang pera at pagkain sa lupa lang, ang kaligtasan ay sa langit. Pagdating ng hindi ako mabuti. Kung natatakot kayo, kung mawalan kayo ng kaibigan, hindi totoo yun. Ang totoo niyan, dumami pang aking kaibigan at kakilala mula nung ako'y ma-born again. Mapunta ako sa stage, ang daming kaupayas personal, mas gwapo ka, sabi niya. Katulad nung nakarang Biyernes, dumating yung grupo ng 700 Club. O dinakita namin yung personal, si Pastor Peter Kairos, yung sa 700 Club. Pumunta sa ating church. Pumunta sa Isabela Hotel. Nag-seminar, nag-message. Ganda. O, tingnan nyo. Kung hindi ako na barangay ng pastor, wala. Umiikot lang ako sa isang barangay na ang kilala ko lang yung mga nandun, yung mga tirong, mga barangilo. Hindi ko lang ito ang ating manager ng bongko, ang ating assistant pastor. Hindi ko kayo na-meet, hindi kayo nagkita-kita mga kapatid. Umiikot lang yung mata ko doon sa purok, sa aming lugar. Wala akong ibang nakikita, manginginom. Maya-maya, talagin din mamaya, may asawa na, kabata-bata, may iwi na. Ganun lang yung environment. Pero pag ikaw ay Christian at born again, mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay para sa atin at ang mga anak ng Diyos ay ang mga totoong kaibigan natin. Hebrews chapter 10. Huwag niyong kaliligtaan ang pagtitig. Hindi tayo lalayo. Saan kayo lagi pumupunta paglingko? Reunion? Hindi reunion ang linggo. Mga kapatid. Hindi naman kasi Sabado ang ating fellowship. Linggo. Yung mga iba, sabi nila, wala ba kayong fellowship ng hapon? Yung request niyang panghapon, sinubukan ko na noon. Hindi nag-click. Mayroon pang nagsabi, wala po ba kayong fellowship pastor ng gabi? Daming request. O di subukan natin. Tinubukan ulit. Wala rin. Inihahanap nilang kanilang sarili sa sarili nilang oras. Mga kapatid, bakit naghahanap ng hapon? Kasi malakas daw ang bentahan ng umaga. Sa palengke. Ba't naghahanap ng gabi? Kasi yung maghapon daw, ang lakas, lalo pag malapit na ang Pasko. Paulit-ulit lang yan. Mayaman ka na ba? Yumaman ka ba talaga? Yung mga iba rin, tuwing linggo, nagdagaling ng palay. Yumaman ka ba talaga? Ayan tanong. Yung mga iba naman na nag-church, pumasok sa trabaho, pumasok na sa mga bahay, kung saan-saan, pinigilan ng mag-church. Iwanan ka ba? Gumanda ba buhay mo? Wala rin. O di walang nangyari. Kaya sabi ni Lord, huwag niyong kaligtaan ang pagtitig. Kahit pa-professional ka, kahit yumaman ka, manager natin, may sarili niyong plano. Pag iniikot niya ang Pilipinas, may sarili siyang aeroplano. Aeroplano ng company.
Eh bakit nag-church pa? Alam niya ang salita ng Diyos na ang pera o gamit pwedeng mawala. Sa isang iglap na walang lahat kayo. Pati anak niya isang puno wala. Sa kahuli-hulihan na wala na lahat, binigyan pa ni Satanas ng pizzas. Kasi marami. Pag-isa lang pizza. Pizza sa kilikili, 3. Ang hirap. Tapos, times 3 na naman siya. Lahat. Kaya pag lumakad, nandiyan na si Pizzas. Nananamoy, nagnanaknak. Asawa na, ila yung makita, ay, katiri. Kaya nga, nung binasa ko, nung bumalik siya, pinagaling nilo, sabi ng Biblia, para daw siyang bata. Bakit? Yung first skin niya nawala. Ang lumitaw, bagong skin kasi tinagtad ni Satanas. Iksa. Pero anong binanggit niya? Bakit? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha. Bakit? Sabi niya sa asawa niya, kaginawa lang mo sa Diyos. Kahirapan din. Kaya ang buhay ng Kristiyano, mga kapatid, makulay. Minsan masaya, minsan malungkot. Pero always praise the Lord. May pagkain minsan may wala. Kasi kung puro lechon, high blood. Dapat may aguro. May bako-bako. May silid. At kung ano-ano, para mayroon kang may kwento na lahat natin man mo. Huwag lang tinusok na dinuguan. Ano? Bibili ka ng halat ng barbecue? Barbecue pang dugo? Eh kung may hepa yun, sabi kasi nila, ay kung mag-church, masusunog ako. Ano ba yung fireplace dito? Bakit ang well natin ay kalat-kalat para magkasunog? Hindi. Isama nyo ang dapat nyong isama. At pag nasubukan niya, tanungin nyo, ano, nasunog ka ba? Ano, maganda ba? Ano, pangit? Siya naman sasabi. Kasi akala niya kapag nakinig, hindi maganda. Akala niya pareha sa dati. Pag tugaw kayo, tumanggal kayo. Pag tugaw kayo, tumanggal kayo. Yan, kapaw. Tumanggal kayo. Pag pa rin tumanggal kayo. Tugaw, makapaw. Aging gara di malpas, pagawit kayo. Anong tawag nyo? Awan, tugaw. Tugaw at kayo. Kaya walang pagbabago, bakit? Hindi natatas ang heart ng listener. Maganda may reaksyon. Yung nakikinig ka na kapag medyo tumatagos. English yun. Sa amin, aki. Ang dalat. Aray. Pero sa English naman, acho. Ano yun? Ganon yung mga kapatid. Ang sarap pakinig, alam nyo, nung ako'y tagapakinig, lumulundag yung pit ko noon. Pag nag-brief sa ating evangelist, hindi nyo kasi nakita kung paano siya mag-pitch nung kabataan niya. Kasi ngayon, medyo mahina yung isang tuhod niya. Akala niya kaya niyang tumayo. Minsan nag-preach yan doon sa Vizcaya. Akala niya kaya tumayo. Tagal nang biglang humina yung tuhod niya. Bumagsak. Kaya, para safe na lang, kailangan niya mumunan pagdapago. Pero nung kalakasan niya, 30s, 40s, and 50s, parang trumpo na iikot yan. Hindi tumitigil yung kasasyak na rin, naikitirtiraan na. Paano alam ng buhay? Minsan naisip ko, anak to, gatinin. Adyak mo na nakatugaw. Sinasabi ko sa isip ko, may nagsusumbong siguro. Pero bakit paglingko, ando na naman ako? Adyan naman siya, pila na ng bila. Dagi kay, agumda kanila tayo, kuliglig na, umuha kita, butso niya, asok! Umuha kita siya, dito tirapi, doon ko natin siya. Nagsiksigarin yung ako na ide. Kasi nakrupot, kuliglig na, nagkato, asok niya, kung na, kung muna natin siya. Isa ka na, sikat ko. Diyos.
Nag-proceed pa nga minsan eh. Gilid ng kalsada, may lumalakad. Walang plano makinig. Lumakad lang. Balik siya ng isang tindahan. Nakasigarilyo na ganyan. Kas na agad, yung tumandalan. Umarap. Kas na agrupot, ako likinig niya kong na. Yung bato na, yung sigarilyo. Hindi naman nakikinig yun, dumaan lang. Gano'n na siya katapang. Pero bakit ang daming sumusunod? Kasi totoo yung sinasabi niya. Anong gusto niyong marinig? Kabsat, agsigarilyo kailan. 31st price, Color TV. 60 inches. Samsung. Touch screen. Kasi dyan kayo mag-leg. Matarusan na ka ni Satanas. Matarusan na kamot niya, Apo Diyos. Kalumatay ka mapangka di purgatorio. Ikararag na ka tinawag, tinagun na di kararwa, Apo Diyos. Boom! Matagmanon yung napilay. Walang ganon sa Biblia. Walang purgatorio, dalawa lang. Hell or heaven. It's your choice today. Dito mo paghahandaan ang iyong kalagayan sa susunod na buhay. The preparation is on earth. Kaya pag di ka marunong kumanta, di ka marunong magpuri, out of place ka pagdating ng araw. Kaya ang gagawin natin doon sa langit ay hindi na makikinig ng Word of God. Walang fellowship. 24 hours, praise and worship. Magpupuri sa Diyos. Katulad yung ginawa ng 24 elders noon. Doon sa langit, walang ibang ginawa sa paligid ng Diyos, kundi kumanta. Kapag pumunta ka sa langit at ang kanta mo ay sa video okay, out of place ka. Doon ka. Doon. Hindi pwede yan. Uri ka humor, dahil urat mo, maglaw-laaw, magkakantanda. Na dito dapat marunong kayong kumanta ng kanta para sa Panginoon. Amen? Amen! Praise the Lord! Ano ka nang liplipatan, tiyagi mo? Ano yung baga nga niliplipatan, tiyagraw? Pinagla ko di palingke. Anin na raw, binigyan tayo ni Lord. Amen? Amen. Lunes hanggang Sabado. Uray pa yung makaturugin. Bantay kong nilakon mga gana ni Parbangon. Huwag ka nang umuwi. Walang bawal mo. Mag-overtime ka para gusto mo. Sige, okay lang yun. Pero naman yung isang araw, parang paalaala na nga doon sa kalendaryo eh. Red color. Ang meaning nun is time. Humihinto sa lahat ng ginagawa. Bakit? Refreshment for your soul, for your spirit. Para sa paghahanda muli ng isang araw, very energetic ka. Eh, mga iba, linggo, namamasyal, nagbibits at out of town. Pag Lunes, hapo. Pagod. Pansinin nyo kapag nag-church kayo, mga kapatid, parang na-recharge kayo. Pag uwi nyo, parang ang gaan-gaan ng feeling. Hindi lang parang, totoo. Mga kapatid. Eh, hindi sayang yung pagpunta nyo rito. Amen? Amen. Sabi ng Bible, tuloy ko po sa verse 26. O 25 pa rin. Kundi pala kasi ng loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. I-encourage tayo na magpalahanan na hindi ma-neglect o mawala ang tinanggap niyong kaligtasan sapagkat nakikita na natin ang nalalapit na pagdating ng Panginoon. The end is near. Malapit ng Lord. Yun ang sabi ko ng Bible. Verse 26 hanggang 27 yan. Kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan,
ay magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Wala nang haing may hahandog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. In verse 27, wala nang natitira, kundi ang nakapangingilakot na paghihintay sa darating at ang paghuhukom at ang nagngangalit na apoy na tutupok sa mga kalaban ng Diyos. If you neglect the fellowship at ang inuuna mo ay ang gusto mo, nasa akala mo yun yung tama, ang susunod, sabi ng Biblia, na pagkatapos mong malaman ang katotohanan at sinasabi mong saka na, may panahon pa yan, biglang darating ang napakangikilabot. Wala nang susunod pang hain para sa iyo. Sapagkat, sabi ng Bible, ang haing na ihandog na si Jesucristo ay minsan lang. The reason why we celebrate that every December, mayroon tayong tinatawag ng Christmas. The reason why there is a Christmas, para ipaalala sa tao na minsan sa kasaysayan ng daigdig may dumating na tagapagligtas. Tagapagligtas o magliligtas pa lang. Hindi ibig sabihin na sa pagdating niya, ang lahat ng tao ay ligtas na. No. Siya yung darating na magliligtas. At ang sino mang tatanggap na kaligtasan na yun, ay siyang magbibenepisyo ng kaligtasan. Ang tanong, naging laman ng isipan ng mga tao ng Christmas ay Christmas party. Sa mga mararaming mga office at mga asosasyon o mga grupo, ang ginagawa nila patungkol sa Christmas ay naging ritual na magbigayan, mag-inuman, magkainan. Ang sentro ng kanilang kasiyahan ay ang kainan, ay ang pagbibigayan. Ngunit wala man lang doon sa sentro ang Panginoon. The center of Christmas is the Lord Jesus. Siyang dahilan. Kaya nga, ikutin nyo ang buong daigdig na naniniwala kay Christ. Pinapaalala na pinanganak siya sa sabsaban. Sa isang pastrit na bata. Pero hindi nila nakita na lumaki rin yung bata at sa kanyang paglaki, sa kagandahan ng buhay, sa edad na mahigit 30, doon siya namatay o pinatay. Para ipakita na natupad ang kasaysayan ng pagdating niya na hindi lang pala pinanganak, kundi kailangan mamatay upang tapusin ang ating kasalanan. Sabi nga ng ating pastor nung pumunta rito ng linggo, di ba? Nung nasa Saudi Arabia, ano nakita niya? Yung isang parang napakalaking bata na crane na bumubuhat ng mga building o kay bahay na po. Alam niyo yung crane yan sa ginagawang model na yan. May crane yan eh. Siya bumubuhat ng mabibigat. Hindi kaya ng tao yun. Pag may mabibigat, kaya niya itaas. Pag pumunta ka ng Maynila, ang tataas naman ng building. Hindi tao ang nag-akyat ng mga mabibigat. Yung crane. Alam niyo yung mga sa pier, may malaking container. Andun lahat yung mga pasalubong. Andun yung mga kotse. Andun yung mga kung ano-anong box. Hindi tao ang bumubuhat doon. Crane. Bakit? Mabigat. Lubhang mabigat. Alam niyo, nagtinigan ko sa kanya. Sabi niya. Tingnan mo yung bakal. Binubuhat niya yung napakabigat na bahay na buo at inililipat. Napakabigat. Sabi daw ng Lord sa kanya, kung ikaw ang bubuhatin ng crane na yan, mapuputol yung bakal. Anong mensahe ni Lord? Mas mabigat pa ang kasalanan mo kaysa yung bahay. Hindi na kaya ng crane na ilipat dahil sa bigat ng kasalanan mo. Totoo yun, ano mga kapatid? Alam niyo, ang mga kasalanan natin, ang naalala lang natin yung ginawa natin kahapon. Yung mabibigat na nagawa natin noong nakaraan. Pero kung may hindi ay lang sa langit na nagsusulat, si Dilema, DOG, o hindi ay nila, susulat ang mga kasalanan natin, ang kapal na napayos. Yung ginawa natin ng grade 1, grade 2, grade 3, maliit din na natin alam. Nung dalala ka pa,
Yung mga ginawa, sinalita. Yung narinig. Yung tampo, yung galit na hindi pa hiningan ng tawad, nabinbin. Napakarami na. Nakasulat lahat yun. Pero ang sabi ng Biblia dahil sa pagbabalik dahil sa kapanganakan ni Kristo at sa pagtutubos, at lahat ng tumanggap sa Kanya, lahat ng totoong nagsisi, ang sabi ng Biblia, kalilimutan ko na ang lahat ng nagawa mong kasalanan. May eraser ang Lord. Kaya niyang burahin ang lahat ng kasalanan. Kaya na ito, Christ new creation. Sa 2 Corinthians 5:17, anong sabi niya? Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago na ang nilalang. Wala na ang lumang pagkatao. Siya'y bago na. Sarap ng naging na bago ang nilalang, bagong bata. Wala na yung mga luma na ginagawa ng kasamaan. Aba, alam nyo, ang mga kapatid, ang kumikitil o kaya sa ating isipan, ang nagko-condemn sa ating isipan na kapag tayo nag-church, yung luma nating pagkatao. Minsan pati kaibigan natin, church ka pa, para, absent ka sa ginawa mo. Sinasabi nila yun, kaya ikaw naman, oo nga, na-convince ka naman. Kaya sabi ng Biblia, kung ipapahayag mo ang iyong mga kasalanan sa Kanya sa 1 John 1:9, siya ay tapat at patatawarin ka at lilimutin ang lahat ng nagawa mong kasalanan. Hindi man yan nakalimutan ng gobyerno, hindi man nakalimutan yan ng ibang tao na ginawan mo ng kasamaan. Pero kung totoo na humingi ka ng kapatawaran sa Diyos, lilimutin niya ang lahat ng nagawa mong kasalanan. Ito ang sinasabi ng Bible. In 1 Corinthians naman, chapter 14, Unang Korinto, chapter 14, verse 26. Ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng iyan? Mga kapatid, sa inyong pagtitipon, may aawit. Hello? Sa inyong fellowship, may aawit. Ang dami natin, minsan 260, may 300, paulit-ulit lang naman yung mga maawit. Wala ba kayong boses? Bata kayong puntahan. Yan, kapsat. Pag nakita ko kayong kumakanta sa video, okay. Video kayo, tapos ipopost ko sa Facebook. Ito ay mga Kristiyanong mahilig sa sa video, okay ka. Kumanta naman kayo kay Lord, Pastor, awan ang bong kanta. Kung mayroon kayong cellphone, naka-Facebook kayo, Yahoo, kaya yung internet kayo, i-type nyo lang, Hillsong. Kung gusto mo naman, Hillsong. Yung Hillsong, ito yung kanta niya. Yung, ano yung kanta yun? Yung Tagalog? Yung kanta Tagalog. Alam mo ba kung saan ka pupunta? Kung patuloy ka sa pagkakasala, alam mo ba kung saan ka pupunta? Kung ikaw ay di handa, ang dilim-dilim, walang ilaw. Hindi ko alam. Ganun yun. Ang title nun ay Hillsong. Kumanta na kayo, mouth of bless kayo sa langit. Hindi pwedeng mapunta ka sa langit na wala kang alam na kanta na spiritual song. Minsan doon sa, ang tawag ito, sa mga gatherings, sa Jesus Reigns, sa Ilagan. Di ba? Dami natin puno. Noong nag-pray-praising, ngayon napapansin ako, yung mga iba, hindi makarelate. Hindi nakakanta. Hindi nila alam yung kanta. Nung nilagay yung ganyan, saka kumanta, yung tripod, sa langit walang tripod.
Ang daming okasyon na kapag kumakanta ng mga kantang spiritual, mga kapatid, may mga pumapalak lang, hindi kumakanta kasi hindi nila alam yung kanta at wala silang panahon na mag-memorize ng ganong kanta. Ang kanilang kanta ay yung mga kanta ni Bambo, ni Apolida, ni Parokya, ni Edgar. Yung mga yung gagaling kita sa palasyo. Yun ang mga alam nila. Mga kapatid, pero kapag worship na nakayuko, naglalaro yung isip, hindi makakanta. Nakayuko kasi lahat, nakiyuko na rin. Kumakanta sila, aging sisingho. Kala mo umiyak, may sipon pala. Yung iba naman, medyo umiiyak. Akala mo na pupos-pos, brinake pala. Ano? Kapag totoong kumakanta ka ng worship at nararamdaman mo yung yakap ni Lord at napaiyak ka, yun ang totoo.